Laudate Dominum omnes gentes, laudate Eum omnes populi. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siya magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila. Sa dami ng kanilang huli, ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita ayon ni Simon Pedro'y siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayoy mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Tayo'y narito para sumimba at nagkataon na sa inyong pagparito, napaparaan lang o talagang may intensyon ako'y sisimba ng alas 5, pero ang ating misa ay high mass, may incense, may procession. Yung ating Saint Jose Maria Escriba, na kauna-unahang beses na dito ay aking ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan. Normally sa aming mga centers at sa mga kaibigan na pare, ngayon ako'y naanyayahan at aming itinanong na maaari baga dito sa simbahan ng Quiapo na kumbaga nung ako'y college,
napapadaan pa ako dito para samahan ng nanay ko lumuhod hanggang dito sa harap. But that was many, many years ago. Matagal na. Kaya ginugunita ko lang na ay ako'y narito. At ngayon bumabalik. At nung 1 taon, nailagay ko si San Jose Maria doon sa daanan at nandyan yung retrato niya. Itong litrato na inyong nakikita, nandun na sa daanan, paakyat ng Nazareno. Pinayagan ako dahil aking pinakilala. Sabi ko, nakilala ko si San Jose Maria at ibig niyang ipakilala sa lahat dahil hindi niya pinundar. Siya'y tagapagtatag pero hindi niya hinanap na gusto niyang magtatag, kundi pinatatag sa kanya ng Diyos. Na siya ibig maging arkitekto, tulad natin, may mga karera, gusto kung ano man, kaya lang meron siyang kutob na may ibig na paggawa sa kanya ang Diyos. Ano yun? Lord, pakita mo. Hindi ba? Minsan nandito tayo, nagsisimba, Lord, may problema. Ano ba ang solusyon? Ano ba ang gagawin ko? Yun na naging problema niya. Ano ba yung kinakatok siya at hindi niya alam? Alam mo, gano'ng katagal niya hiningi? 8 na taon na hindi niya binitawan hanggang hindi pinakita ng Panginoon. 1928. Kaya sa 2028, 100 years. Centenary na rin, 100 na taon. Yung nagpakita sa kanya, October 2, yun ang kanyang sabi, ito na yung gusto na pagawa sa akin ng itatag dito sa mundo. Na ipaalala sa ating lahat na tayo'y kailangan na malapit sa Diyos. Pero maraming siglo na para tayo mapalapit sa Diyos, magdebosyon, manalangin, sumimba. Mahalagang bagay na ginagawa natin at gagawin natin sa ating simbahan, tumulong. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, sa unang pagbasa, ang tao ay kanyang nilikha para magtrabaho. Lahat tayo ay nagtatrabaho. Lahat tayo may kanya-kanyang pinupuntahan para gawin kung ano man ang ating pinasukan. Yung mga may mga karera, doktor sa PGH, engineer, arkitekto, yun naman may guro, may mga manggagawa, may mga ordinaryong tao. Ordinaryo. Bago idineklara ni Paulo II, Pope John Paul II, sabi niya, "Hoy, ang dami na nating santo." Totoo yon. Dadagdag ko pa, hindi ko na maaalala. Sabi ni Paulo, ni Pope John Paul II, ito yung santo ng ordinaryo. Ordinaryo? Oo, kasi ang kanyang tinutukoy, ordinaryong tao. Tayong lahat. Ordinaryong gawain sa araw-araw. Tayong lahat yon. Kung ano man ang inyong ginagawa, lalo na mga magulang, sinanay nasa bahay, may anak, nag-aasikaso, naglilinis, naglalaba. Parang si Mama Mary, maghapon, yun ang ginagawa sa bahay para ihanda na pag-uwi nung mag-ama, si Jose at saka si Jesus, nandun na, handa na, maayos na yung bahay. Nanay siya. Trabaho yon. At yung trabaho naman na natutunan ni Jesus sa kanyang amang si Jose, kaya siya ay tinawag ay anak ng karpentero. Karpentero, anak ng karpentero, kaya manggagawa, ordinaryo. Ordinaryo. Nakita nga ni San Jose Maria na ito yung kanyang sasabihin. Hindi masira-sira, hindi makapaniwala na kayo'y ordinaryo, kayo'y may mga trabaho araw-araw, bising-busy kayo, pero pwede baga na yun ay maging landas ng inyong kabanalan. Landas na kayo'y mapalapit sa Diyos. Hindi pwede. Maraming tutol. Bakit? Hindi sila nasanay na ganun.
sa mismong trabaho ay abala, ang gulo. O dito sa Quiapo, ang daming, paano tayo makakapagdasal dito na ang gulo-gulo? Lalayo ako, doon sa tahimik, sa bundok ako. Ganun yung concept ng mga tao noon na kailangan lalayo para tayo makapag-concentrate. Tama, walang mali doon. Pero ang dinadagdag sa atin na napakahalagang bagay nitong santo natin, huwag mo naman alisin na yung trabaho, ilan ang oras ang trabaho mo sa maghapon? 8 po. May dagdag pa, overtime. 2 o 4 o 12 po. Araw-araw? Opo, 12 hours? Bakit ka nagtatrabaho ng ganung karami? Ay, siyempre, kailangan kong kumita, kailangan kong maghanap buhay, may pamilya ako, o hindi lang nga yung si Mister, pati si Mrs. may mga extra pa. Bakit? Para lamang mabuhay tayo sa ating pangangailangan. Tama. Kailangan. Pero dahil tayo may Diyos, dahil may poon na nasa reno tayo na kailangan tayo magdebosyon, kailangan tayo manalangin, sumaglit sa Quiapo. Magdasal man lang ng kalahating oras. May oras pa, 1 oras na lang. Tapos lalakad na kasi magluluto pa ako. Uwi na ako, naghihintay yung mga bata. Ganun araw-araw. Maraming taon, ganun ang atin mangyayari sa buhay natin mga ordinaryo. Pero kung maunawaan natin ang turo ng ating santo, na sa ordinaryong mga ginagawa, sa lugar mo, sa opisina mo, sa eskwela mo, nakasama mo yung mga bata na mag-aaral at yung mga kapwa teacher mo, o sa opisina na ang dami yung nasa departamento, o sa pabrika dahil may ginagawa kayo, industryon, trabaho, iba't ibang lugar. Yun ang ating gawin daan para tayo maging banal, maging malapit sa Diyos, maging sa oras ng mga trabaho natin para tayong nagdarasal. Pwede ba yun? Hindi. Ganun nga, tumutol yung marami. Hindi may unawaan. Magtrabaho ka, pagkatapos lakad ka dito sa tahimik, sa bahay o sa adoration chapel, magdasal ka ng kalahating oras. That's it. Yun ang iyong contribution. Kalahating oras, ako'y nagdasal ng mataimtim sa Adoration Chapel. Tumulong ng konti. Pater, pwede ba makatulong? Nakatulong ako sa, lalo na kapag linggo. No? Tapos na yung trabaho, tulong. Pero, nasayang pa rin yung ilang araw na busy-busy ka. Na hindi naman masama. Ikino-convert mo lang. Isinasabay lang natin na yung mga oras na ginugugol natin sa pagtatrabaho, sa pag-aabala, naalala natin, kailangan para yung trabaho, maging daan, maging landas sa kabanalan, maayos dapat. Hindi pwedeng magulo, hindi pwedeng lokohan, hindi pwedeng dayaan, hindi pwedeng, kumbaga, hindi marangal, no? O kasalanan sa Diyos dahil ano bang ginagawa mo dyan? Nagloloko ng daraya sa oras ng trabaho, tinutulugan mo, no? Ay kapag may nakatingin, sige, trabaho tayo ng trabaho. Kapag wala na, okay, kwentuhan na. Oh, hindi papasa yan. Hindi papasa sa ating ibig mangyari. Gusto natin mangyari na landas ng kabanalan doon sa mga oras ng trabaho natin, ng ginagawa natin sa opisina, pati sa bahay, pati sa pamilya. Kasama yon kasi nandun rin bata, nandun rin yung iyong mister o yung iyong asawa na mag-uusap na kayo. Ang ganda, pati doon, daan ng kabanalan. At kung kasama mo naman yung mga barkada mo, dahil may lakad kayo, pati doon, dadagdag na natin yung apostolado. Ang ating pakalang apostolado, sandali, ako'y pupunta doon, ay ako'y tutulong, magtuturo ng katikismo o ako'y nag-volunteer. So mga ganun ba na ako'y para pumunta roon sa isang lugar, halos kalahating araw, o dedikasyon ko sa paglingkod sa simbahan, walang masama, napakaganda. Pero isipin natin, kung tayo'y naggagawa ng kabutihan
sa araw-araw, sa loob ng trabaho, sa lugar ng trabaho, ang dami natin doon. Maraming nakatingin. Anong magandang kanilang nakikita sa ginagawa natin? Kung tayo masipag, kung tayo masaya, kung tayo hindi nalilate, kung tayo malinis, maayos yung ginagawa, nakikita ng mga kasama natin. Anong sasabihin? Ay, galing ng kasama namin dito, mabait, masipag, nasa oras magtrabaho, hindi mo makikitang natutulog, ang ayos ng kanyang trabaho. So, ibig sabihin, nagbibigay tayo ng magandang halimbawa. Apostolate na yon. Hindi na tayo tatakbo ng malayo para mag-apostolate. Dito na lang sa loob ng bahay, sa loob ng opisina, sa loob ng pabrika, saan man tayo pumunta, kung ang ating paggalaw at ang ating ginagawa, makita nila na parang napakaayos. Nandoon na yung apostolado. Kaya kay San Jose Maria, yung ating kabanalan at apostolado ay nagtutugma. Nandoon na mismo sa oras, nandoon na mismo sa lugar na iyong pinagtatrabahuhan, araw-araw. Napakaganda para sa akin. Kaya ako napasali, hindi para maging pare, dahil itong Opus Dei, puro laiko, puro may pamilya, puro may asawa. Ilan lang kami na selibato para ipalaganap ang tinatag ni San Jose Maria, madala sa maraming kaluluwa sa ating lahat, para we can take advantage. Naisip ko nga, ang ikli na lang ng buhay natin, Lord, gaano katagal ba bibigyan nyo sa akin? 80, 90, o yung iba 50, no? Ang ikli. Hindi natin pwedeng sayangin para maghanap buhay lang, para may kakainin, para may pang gagastos, para sa pansamantalang pangailang. Paano yung talagang ibig natin makabalik? Saan tayo babalik? Doon. Saan tayo bibigyan ng gantimpala? Doon. Paano niya ibibigay? Kung tayo'y sumusunod sa kanyang patakaran, sa kanyang mga pinapangaral sa atin. Kasi San Jose Maria, napakahalaga sa kanya na bigyan kami at lahat tayo ng tamang doktrina. Kung hindi alam yung doktrina, gawa kung ano nung ginagawa. Uy, sandali, anong ginagawa mo? Hindi ko alam. Gaya-gaya lang. Kulang. Hindi papasa. Dahil hindi walang pundasyon. Kailangan matanong mo, Father, bakit? Ay, bakit ganon? Paano ba yan? Tanong ng tanong. May paliwanag yon sa ating doktrina. Sa ganon, pag naintindihan na, ganun pala. Bakit? Pag nag-oo ka na, ibig sabihin, gawin na natin. Kaya may isa pa siyang mga tinutulak sa amin na, kung gusto man natin magbagong ugali, ha? Dahil kung matagal ng ugali yan, tamad talaga, patrabahuhin mo, mahihirapan. Dapat, papalitan niya yung kanyang ugali. Ang tawag natin doon, mga katangian, virtues, na wala, ay gusto mo ba o okay lang? Hindi, pag okay lang, walang kabanalan dahil hindi makikita sa ginagawa mo sa 8 oras. Pero kung gusto mo, sipak, tiyaga, pasensya, mas ayos lahat, ay di, nandyan na yun. Meron tayong sweldo, meron tayong kakainin, nandyan pa yung kabanalan na iniipon na natin. At pag tayo'y pinauuwi ni Lord, ang tawag ko doon, hindi tinatawag, uwi na. Ha? Bata ka pa, pero gusto umuwi ka na. O matanda na, senior na tayo, sasabihin niya, uwi na tayo. Okay. Kahit matatakot pa tayong umuwi. Kung handa na tayo miro mo, mula na nagtatrabaho tayo, nakilala natin si San Jose Maria na, maghanap buhay ka. No? Sige, sipakan mo kung maganda yung sweldo, bakit hindi? Pero yung mga taon na nagdaan, hindi na sayang dahil nakilala ko si Jose Maria at inumpisahan ko magbago. No, na magulong yung trabaho ko ngayon, inaayos ko na. Para pati yung apostolado ko sa bahay, makita ng mga bata, mga anak ko.
ay doon sa eskwela, marami akong kasamang guro, makita rin nila na, yung guro, dahil nakakaunawa sa landas ng kabanalan, sa ginagawa sa araw-araw, ginawa ni Jesus yan, ginawa ni Maria yan, ginawa ni San Jose yan, mga ordinaryong pamilya, ordinaryong tao. Tayo yun. Hindi baga napakaganda? So, sundin natin. Napakaganda. Tayo yung mga anak ng Diyos. No, nabasa natin yung ikalawang pagbasa, pundasyon natin, siya kahit na nahirapan siya para sabihin sa mga tao, ganito talaga ang nakita ko. Ito yung gustong pagawa ni Lord. Sabi niya, tahimik ka dyan. Hoy, heresy yan. Hindi pwede mangyari yan. Kaya inabot siya ng maraming taon hanggang dumating yung Vatican Council, alam nyo, dahil ipinipresenta siya sa Papa, sa mga obispo noon. Sabi nga, ito yung pinagagawa, ito yung dapat ipaalam natin sa mga ordinaryong tao. Ay, lahat naman tayo ordinaryo. Pinakinggan siya, ano ba yan? Ano bang sinasabi mo na ibig pagawa at ginagawa mo na? Sabi po ng Diyos, ikalat ko sa lahat, ipaalam ko sa lahat ng mga tao na huwag sayangin yung oras dahil napakaikli nga at ang kailangan natin gawin habang nag-aabala ay yung landas ng kabanalan na babatay sa ginagawa ko ngayon, bukas, araw-araw. Magawa ba natin yon? Kahit sino, executive ka man, o ikaw yung tagabantay dito, security, tagalinis, tagaayos, kasama yon. Hindi minamaliit yan. Pare-pareho. Iba-ibang trabaho, pero lahat yan napapabanal. Gawin natin. Ikalat natin. At tamang-tama nga, ang kaarawan ni San Jose Maria, Enero 9. Hindi ba pesta ng banal na Jesus Nazareno? January 9. Prosesyon, ang haba ng Quiapo, ay birthday ni San Jose Maria. Nagkatapat silang dalawa. Ano kayang ibig sabihin noon? No, birthday na, tapos si Jesus, mahal po na Nazareno, ay kapistahan naman niya pinoprosesyon na ilang oras, ang tagal-tagal bago makarating. Well, nandun. Pwedeng, kumbaga, tayo'y namulat na, ay, malamang gusto ni Jesus, may debosyon tayo sa Kanya, prosesyon, pero pakinggan nyo itong santo sa kapanuhon na natin na nagsasabi na tayo'y ordinaryo at pwede tayong maging banal. Ang kanyang ibig ipaalam lang, pinakahuli, yung ating pagmamahal sa ating mahal na ina. Mayroon na tayo noon, may rosaryo na tayo, may Mama Mary na tayo, ay grabe si Jose Maria. Sabi, wala kayong susundin sa akin. Ayan, si Jesus kayo. Tignan nyo si Jesus. Doon nyo tutunan lahat. Pero, nag-insist, nagtanong pa rin yung iba. Ano yung malalaman namin sa iyo? Sige. Yung aking pagmamahal sa ating mahal na ina, si Mama Mary, pwede gawin nyo din.